Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ito na po ang continuation po ng balita po dito po sa pag-atake po ng China dito po sa ating resupply boat, no? Yung sa Onaisa May po, at yun po yung talaga po nawasak po yung Onaisa May. Ito po dito po natin malalaman kung gaano po katindi po ang pinsala ng ating Onaisa May at kung ano po ang nangyari dun po sa ating mga kapwa Pilipino na naka-onboard po doon, no? Pakinggan po natin to mula po to sa News 5 Everywhere. Sisimulan na po natin to. Don't forget to subscribe para po ma-update po kayo. Let's do this. Napuruhan sa ulo at mata at napilayan pa sa paa ang 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng resupply boat na binomba ng water cannon ng China sa Ayungin Shoal. Grabe. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dalawang malalaking barko ng China Coast Guard ang nambomba ng water cannon sa resupply boat ng Pilipinas na Onaisa May 4 o UM4. Merong nambobomba sa harap, nahahagip din ang gilid ng bangka at meron ding nambobomba sa likuran. May pagkakataon pang sabay binobomba ng tubig ang walang kalaban-labang bangka ng Pilipinas. Nakaka-bad trip talaga, no, dahil sa ganitong nangyayari, no. Talagang bully talaga tong China, eh. Talagang nakakainis kung tutuusin, no. Wala man lang tayong palag dito, hindi man lang tayo gumante, no. Para sa akin talaga dapat talaga pumapalag po tayo dito kasi po talagang hindi po makatarungan tong ginagawa nila at labag po to sa batas, no, tong ginagawa nila, no, sa international law po. Talaga pong niya na hindi po talaga makatao po itong ginagawa nila sa atin. Tubig ang walang kalaban-labang bangka ng Pilipinas. 8 beses tinamaan ng water cannon ang UM4. Grabe. Nangyari yan itong Sabado ng umaga sa gitna ng resupply mission patungong BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sa kabila niyan, pinilit makalusot ng resupply boat pero hindi ito umubra sa China Coast Guard vessels. Mula sa malayo, tanaw namin ang sunod-sunod na pagkuyog ng China sa ating resupply boat. Grabe, habang no? nangyayari yan, naharang at napalayo na sa UM4 ang mga escort nitong Philippine Coast Guard vessels na BRP Sindangan. Nagkabanggaan pa ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard vessel. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng 3 barko ng China sa BRP Cabra. Sa mas malapitang kuha, halos dumikit na ang China Coast Guard vessel na ito sa BRP Cabra. Di ba kung titignan nyo talagang ayaw tayo tigilan ng China. Kumbaga, wala na tayong laya, no? Wala na tayong laya na lumayag sa ating sa ating teritoryo, 'di ba? Maghahatid lang naman tayo ng supply doon sa doon sa ating mga kasundaluhan na doon sa yung doon sa barko na naka-stack doon sa 'di ba? Tapos ganito yung ginagawa sa atin ng China. Tingnan niyo naman, nakakainis. Sa sobrang lapit nga itong China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello! Why are you fucking us? Oh, nice one. Nice one. Kudos dito kay Kuya Reporter, why are you fucking us? Sabi niyang ganun, no, lang kasi nasa TV siya, no. Pero 'di ba? Ramdam mo rin yung gigil ni Kuya dito, no. Ulitin po natin 'yon. Grabe po, no, kasi po talagang hindi po makatao po yung ginagawa ng China sa atin. At mga larawan. Hello? Why are you fucking us? China Coast Guard. Hello? Visit siya mga yan. Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Onaisa May 4. Palutang-lutang na lang noon ang UM4 at nakapatay ang makina. Grabe. Habang ang mga crew ng resupply boat naglilimas ng tubig. Habang papalapit sa sinasakyan naming BRP Cabra ang Onaisa May 4, mas naging malinaw sa amin ang tindi ng pinsala nito. Oh my God.
Ano nangyari? Wasak Matapos talaga. nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Unay sa May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Grabe, wasak na wasak, no? Nakakaawa po ang ating mga kababayan na naka-onboard po dito. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa ating Unay sa May. 'Di ba? Hindi mo masasabing water cannon lang yan, malakas. Isipin niyo po yung sa bumbero lang po na water cannon, sobrang lakas na po ng pressure nun. Yun pa kaya na dalawa pa. 'Di ba? Dalawang barko nila nila na tumitira sa atin, 'di ba? Tingnan niyo naman ang nangyari, nakakaawa po ang ating mga naka-onboard po dito at meron pong na-injured. Isipin nyo, no, kung talagang hindi nila tinigilan yan at napuruhan yan, pwede po yan, pwede po yung lumubog. Tingnan nyo naman, kahabag-habag po, no. Nako, sana po pumalag na po tayo sa ating gobyerno po talaga. Pag po natin itolerate to kasi po talagang nakakaawa po tayo, no, lalong-lalo na po itong ating mga kapwa Pilipino na nandito po. Bugbog sarado ang resupply boat sa lakas ng water cannon ng China. Grabe. Wasak ang bintana. Gayon din ang gilid at nagkalat sa loob ng UM4. Durog-durog, grabe. Halos matuklap din ang kisame nito at nagkapunit-punit pa ang mga trapal. Imagine niyo, 'di ba, kung ikaw yung nandiyan sa loob ng Unay sa May. Tapos ginaganon kayo ng China, 'di ba? Hindi mo alam kung saan ka na pwesto niyan. Kasi syempre pag tinamaan ka ng mga debris niyan, yung mga nasisira doon sa loob, yung salamin, yung kahoy, 'di ba? Talagang mai-injured ka sa sobrang lakas ng water cannon. Nako, hindi na talaga maganda 'to, no? Dapat talaga para sa akin talaga pumalag po tayo dahil po, nako, wag na po natin antayin na meron pong mamatay, no? Bago po tayo pumalag dito sa China. Nako, sa gobyerno po, no, sana po talaga, President Bongbong, sana po pumalag po tayo dito. Parang hindi na po talaga po uubra yung diplomasya kasi po meron na po nasasaktan, no. Sa side po natin bilang Pilipino, nasasaktan na po ang ating kapwa Pilipino, nasisira na po ang ating mga barko, ang ating mga bangka. Ginagano'n-gano'n na po tayo ng China. Kailangan po talaga natin na gumawa na po ng action po dito. March 5 ng punteryahin din ng water cannon ng China ang UM4. Grabe. 4 ang sugatan noong mabasag ang salamin ng bintana nito. Tingnan nyo, no, 'di ba, hindi lang pala yung sa Unay sa May itong latest, no. Talagang marami rin po palang nasaktan kahit nung nakaraan pa. 4 dahil po sa nabasag na salamin, no. Hindi po to isolated case, no. Talaga pong kailangan na po talagang gumawa po ng action po tayo mga ang Pilipinas po, kailangan na pong gumawa ng action. Ngayon, idagdag sa mga sugatan ang 3 sakay ng UM4 nitong Sabado. Mga tauhan sila ng Philippine Navy. Oh my God. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat-sugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses niya nang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Oh my God, kasama rin pala siya doon, no? Isipin niyo yun, di ba? Nakakaawa po tayo tutuusin, di ba? Nakakaawa po ang ating mga kapwa Pilipino naka-onboard. Tung Navy po, no? Navy po pala sila, no? Nasugatan po sila dito at ayun, napuruhan pa po siya sa mata. Paano na lang po, di ba, kung talaga pong hindi na siya makakakita doon sa mata niya na yun? Di ba? Forever niya pong dadalhin yan. Nako, gumawa na po tayo ng action dahil po grabe na po yung pambubuli po talaga ng China. Nang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Kayang-kaya pa namin pero itong ulo na wala na talaga. Malakas na masyado. Hindi na kinaya ng Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon.
Doon na lang kami sa isang kwarto. Okay ko po, sir. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Grabe. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan po kayo, sir, pinamana? Anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Hindi po, sir. Pa ako, sir, napilayan ako. Siguro naman, no, sa ating gobyerno, nakita nyo naman ang naging resulta nito, no? Hindi po talaga uubra na po ang diplomasya. Although, syempre, alam po natin lahat tayo po, ayaw po natin ng gera. Pero kailangan po natin pumalag po talaga dito sa China dahil sa ginagawa nila sa atin, no? Dahil sila po mismo ang nagbe-break po ng rules ng international law. Hindi po makatao po itong ginagawa po nila sa atin. Dahil po talaga pong ginagawa po nila lahat para po masaktan po ang ating kapwa Pilipino po, no? At masira po ang ating mga vessel, ang ating mga barko, ang ating paglalayag po sa ating sariling teritoryo ay nililimitahan po nila. Sobra na po sila. Sana po gumawa na po kayo ng aksyon. Huwag yun na po sanang antayin na meron pa pong mamatay bago po kayo gumawa ng aksyon sa ating pong gobyerno, no? Panawagan ko po, sana gumawa na po kayo ng aksyon dahil po sa nangyayaring to. Hindi natuloy ang Unaiza May 4 sa Ayungin Shoal. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at mahatid sa BRP Sierra Madre. Agad naman yan tinapatan ng China at nagpadala rin ng 2 rubber boat para magmanman. Tragis talaga itong mga to, ayaw tumigil, oh. Talagang hindi tayo tinitigilan, no? Di ba magta-transfer lang tayo ng mga goods doon sa Sierra Madre? Ay nako, nakakabuisit talaga itong China. Talagang sagad po na pambubuli po ang ginagawa po sa atin ng mga to. Nako, gobyerno, umaksyon na po kayo, no? Marami na pong nasaktan po dahil po dito. Hindi naman po basta-basta mag-i-escalate ng gera. Ang dapat lang po nating i-emphasize po dito sa China na hindi nila tayo kayang bulihin ng ganun-ganun lang. Pag pumalag po tayo, 'di ba? Uulitin ko po, no, yung sa isa pong video ko, 'di ba? Ang liit po nung Taiwan, pero itinaboy po nila ang 4 na barko ng China dahil nasa teritoryo nila, 'di ba? Nag-escalate ba ng gera? 'Di ba? Hindi naman. Andun lang po pinapakita po nila na hindi sila basta-basta na papalag po sila sa China kahit po na napakalaki po ng China. Sana po ganun din po tayo. Wag po tayong matakot dahil po wag na po nating antayin po na may mas malalang mangyari po na may lumubog pong barko sa atin dahil sa pambubuli ng China o meron pong mamatay dahil po sa pagwawater cannon po nila sa atin. Kailangan po talaga natin pumalag na po dito dahil tayo po ay nasa tama. Sila po yung nasa mali. International rules po ang nilalabag po nila rito. Sa hinaba-haba ng paglalayag, naihatid pa rin sa BRP Sierra Madre ang mga supply para sa mga Pilipinong sundalong nakaposte roon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. No, ating napanood to, grabe, ang dami pong nasaktan at yung nga may napuruhan sa mata at may napuruhan sa ulo. At talaga po takot na takot po sila dahil po sa lakas po ng water cannon ng China, no? Kaya yung po uulitin ko po, kailangan po gumawa na po tayo ng aksyon dito sa gobyerno po natin. President BBM, kailangan po gumawa na po kayo ng aksyon po dito. Sa susunod po sana na may mangyayari pong ganito, sana po pumalag na po tayo. No choice na po tayo, nasasaktan na po tayo, no? Nasasaktan na po ang kapwa Pilipino natin na naka-onboard po sa mga mission po natin na yan, sa mga resupply mission po na yan. Talaga pong binubuli po tayo ng China. Parang nawawala na po tayo ng karapatan na magdayag sa ating sariling teritoryo, no? At magre-resupply lang naman tayo dun sa Sierra Madre, no? Pero ganoon po yung ginagawa ng China sa atin. At nasa international rules naman po yan. Sinabi na rin po ng US at ng Japan na ang China ang lumalabag po sa international law. Ayun po, no? Ano pong saloobin nyo po sa napanood nyo po? Mag-comment na lang po kayo sa baba kung ano po nararamdaman nyo tungkol po dito sa topic na to. At huwag nyo po sana kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para po ma-update po kayo kapag naglalabas ako ng mga reaction video. Ingat po kayong lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.